Hindi, yung left trap. Yung pinulupot ko yung tali sa kamay ko. Para lang makasurvive? Para lang ako makasurvive. Mula sa Sibuyan Island, nagpalutang-lutang sila sa gitna ng mga dambuhalang alon at malakas na hangin. Pero dahil 10 sa sakay ng rubber boat ay pawang mga seaman, nagawa nilang labanan ang masungit na karagatan. Alam nila i-maneuver yung life raft na sinakyan namin. Hindi po, sa tingin niyo? Siguro po wala na po kami. Bago dumilim kahapon, pagkalipas ng halos 24 na oras sa maladilubyong kondisyong iyon, napadpad ang grupo sa barangay Ibabang Yuni, Mulanay, Quezon. Malayo ang Quezon mula sa pinaglubugan ng barko sa Romblon. Sa sobrang saya ng makakita ng lupa, nagtanggal na ng life vest ang ilan sa kanila. Siya naman paghampas ng isang malaking alon, natangay ang isang lalaki at bangkay na ng maanod sa pampang. Yung pong iba na naging confident na, nagtanggal na ng life vest, not knowing na may tatama pa sa aming isang malakas, wala na silang life vest. Kaya yung isa po, namatay, hindi nakayanan. Sa Mulanay, agad silang inasikaso upang makabawi sa malagim na karanasan. Na-check up lahat sila, nabigyan sila ng first aid. Hindi raw malayo ang posibilidad na madagdagan ang mapapadpad sa ibang bahagi ng Quezon. So lahat ng mga chiefs of police na may shoreline ay may lookout na sila dyan sa dagat. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, milagro ng araw ang pagkakaligtas nila sa trahedya. Parang pakiramdam ko, kami pare-paras naman nakapagsalita na. Hindi namin akalain mabubuhay pa kami. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Nakalapit na sa pinaglubugan ng MV Princess of the Stars ang mga taga-Philippine Coast Guard. Para sa detalye ng balitang yan, mag-uulat sa linya ng telepono si Steve Dailisan. Steve. Yes, Mel, pasado alas 4 ng hapon nang marating ng BRP Pampanga ang baybayin ng Sibuyan Island. Malapit to mismo sa pinaglubugan ng MV Princess of the Stars ng Sulpicio Lines. Umigit kumulang sa 24 oras ang binyahe natin mula pa kahapon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Frank. Naging napakamaalon nitong ating paglalayag. Kaya ang iba nating kasamaan sa media nakaranas ng matinding pagkahilo. Sakay nitong BRP Pampanga ang medical team ng Coast Guard, mga miyembro ng Oil Spill Response Team at mga frogmen na siyang CCC sa lumubog na barko para isagawa ang search and rescue operations sakaling may makita pang buhay. Mo isang floating hospital itong BRP Pampanga na may mga oxygen at mga medical facilities. Nag-aabot pa nga itong BRP Pampanga at BRP Batangas dito sa mismong site at agad dito over ang may dalawang cadaver bags sa nilang barko pati na ang 3 miyembro ng medical team na siya naman ngayong pumapalaot na patungong Claveria, Masbate. Nakatanggap kasi ng ulat si Coast Guard Commodore Cecil Chen na marami pa ang nagpapalutang-lutang sa western part ng Masbate. Bukod pa sa unang napaiulat na 35 patay at 4 na pong survivors doon. Doble kaya ditong Philippine Coast Guard at Mel, sa kasalukuyan ay sakay tayo nitong tugboat. Kanina nga lamang ay nakalapit tayo doon mismo sa barko na nakataob. Ang kita na nga lang natin ay yung unahang bahagi ng barko. At nakausap natin itong Malayan Coast, ito yung kinomisyon ng Sulpicio Lines na siya nga lalapit dun sa lumubog na barko. Ayon kay Edgardo Pelaez, alas 7 kaninang umaga nang makalapit sila sa barko. Sa tansya nila may 50 metro yung lalim ng pinaglubugan nito. At kanina sinubukan nilang katukin yung mismong barko, yung nakalutang na bahagi. At wala namang nagre-respond. Ang ibig sabihin sa tansya nila, walang tao na nakakarinig dun sa kanilang pagkatok. At matapos yan, Mel, ay sakay na muli tayo nitong Malayan Coast. Ito yung tugboat. Ilang minuto mula ngayon ay lilipat tayo sa isang rubber boat na siyang maghahatid sa atin pabalik. Doon naman sa sinasakyan nating BRP Pampanga. Bukod sa Philippine Coast Guard, meron din mga Philippine Navy na katuwang sa pagsasagawa nitong rescue operations. Dumating din ang ilang PNP officials. Sa mga oras na ito, Mel, ay lahat ng yung rescue operations ay nakita natin kanina. Pabalik na tayo doon sa BRP Pampanga dahil madilim na at yung alon nga ay medyo malakas-lakas pa rin. Yan muna ang latest mula pa rin dito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisa, nag-uulat mula sa Romblon. Nawawala na po ng pasensya ang mga kaanak na mga paserong hindi pa nakikita. Galit sila sa Sulpicio Lines dahil halos wala umanong ibinibigay na impormasyon sa kanila. Nakatutok si Chino Gastong.
Simula kahapon halos di na umuwi ang mga kaanak ng mga pasahero ng tumaob na barkong MV Princess of the Stars. Dito sa Sulpicio Lines Office sa Pier 12 sila nag-aabang, naglilimos ng kahit anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagtagsa sa akin yung bayak ko kagahapon ko lang nalaman na may problema sa barko eh. So malaki yung pag-aalala. Wala, dapat na humarap kasi talaga ngayon alamin ninyo. Pero kaninang umaga, tila napuno ng ilan sa kanila. Gaya ng mga magkapatid na Laurel na nagtangkang pasukin ang tanggapan ng Sulpicio, makausap lang ang mga opisyal ng kumpanya. Pero naharang sila ng mga security guard. Wala akong pakialam sa perang gagastusin nyo sa burol! Ha? Basta ibalik nyo sa akin ang buhay! Ang babag! Ang iba naman! Inalabas namin yung statement! Kabilang ang mga magulang nila sa mahigit 700 na pasahero ng MV Princess of the Stars na tumaob sa karagatan malapit sa Sibugay Island. Kahapon pa namin nakausap, sabi niya alas 2 daw namin malalaman, alas 8 na ngayon ng umaga. Ang babae namang ito, tila di na nakayanan ang paghihinagpis at bigla na lamang hinimatay. Sa teleconference ng gabinete kaninang madaling araw sa palasyo, pinatawag ang First Vice President ng Sulpicio na si Edgar Go para magpaliwanag sa Pangulong Arroyo ukol sa nangyari. Puna ng Pangulo na mukhang may nilabag daw na maritime guideline sa paglayag ng MV Princess of the Stars kahit na may bagyong parating. Pero depensa ng kumpanya, wala raw silang nilabag na patakaran. AOR any vessel is scheduled to depart, and the operator master of the vessel should study carefully the typhoon movement to ensure that the vessel will not be within the area directly affected by typhoon signals 1, 2, 3, and 4 within the danger sector. Based on the initial bulletin, yung ruta niya, yun na hindi kami maapektuhan. So there was no additional that were furnished to the vessel before it departed. Sana nag-change course din siya. Nakikiramay ang pamunuan ng Sulpicio Lines ang may-ari ng MV Princess of the Stars sa mga namatayan. Wala raw ang may gusto ng naturang trahedya. Maayos daw ang barko nila at walang sira ng lumayag. Ipinangako nila na nakafocus sila ngayon sa search and rescue operations. Ang mga namatayan daw, bibigyan nila ng tig 200,000 pesos at sila rin daw ang sasagot sa iba pang gastusin ng mga nakaligtas. Handa rin daw sila sa anumang kasong isasampa sa kanila. Families who has lost their loved ones, rest assured we shall continue to exert our utmost effort to conduct the search and rescue and to extend assistance to those who are affected. Ang MV Princess of the Stars ay binili ng Sulpicio Line sa Japan noong taong 2001 at tinatayang may 20 hanggang 25 taon na. Ito ang pinakamalaking barko ng Sulpicio Lines at noong nakaraang Pebrero ito huling na inspeksyon. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.